Basahin natin sa Amos. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Ang nagkokos ng tidal wave, ang Diyos din. Binubugso niya yung tubig sa dagat, binubugso niya sa lupa. Ang Diyos din na yan ang nagkokos ng lindol doon sa Job, kapatid na Daniel. 5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Merong lindol, pagka nagagalit ang Diyos, nililiglig niya ang lupa. Sabi, nayayanig ang lupa sa galit ng Diyos. Siya rin ang nagpapasapit ng bagyo. Doon naman sa Jeremias 25, versikulo 32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy, magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Yung pagdating ng malalakas na bagyo, yun ay dahil sa kasamaan ng tao. Pinasasapit ng Diyos ang mga bagyo para ang tao ay makagunita na merong mas makapangyarihan sa kanya pagka sumosobra na ang kanyang kasamaan. Ngayon, sa mga ganyan, ang nangyayari sa tao, nagdududa sila. Bakit pati kayong mga bata nadadamay? Kasi, siyempre, pag yung magulang ay mamamatay, mas mabuti na yung anak na halimbawa, batang maliit, nakasama nung magulang niya, kasi wala nang mag-aalaga doon, mas nakakaawa. Kagaya nung panahon ni Noe, nung lumubog ang mga tao sa baha, pati mga bata noon nalubog. Pero hindi ang ibig sabihin, yung mga bata napahamak na. Kinuha lang ng Diyos yun. Yung mga bata kasi papunta sa langit yan eh. Yung mga batang mga inosente. Kinukuha na ng Diyos kasi yung kanilang mga magulang makasalanan, masasama, pinaparusahan naman ng Diyos. Merong mga tao naghihinala sa Diyos ng hindi mabuti. Pero hindi tayo dapat mag-isip ng ganon sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay laging mabuti. Bakit merong ganyang nangyayari, kagaya ng nangyari dyan sa Iligan? Siguro merong mga ginagawang kasamaan yung mga tao na nadamay. At yun namang mga walang kasalanan ay kinuha na sila ng Diyos para wag na silang sumama. Basahin natin ang 57:1 ng Isayas. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. Ayon, maliwanag kapatid na yung matutuwid na tao kinukuha rin ng Diyos. Kaya halimbawa sa Iligan, maraming namatay, maaari dalawang klase namatay doon. Isa yung mga taong masasama na ayaw kumilala sa Diyos, o kaya meron din namang napatay na mabuti ron, kinuha na sila ng Diyos para wag na silang sumama. Sabi ng nakasulat sa Biblia, ang matuwid ay pumapanaw. Inaalis siya ng Diyos sa kasamaan na darating.